Hey, what is up guys? This is Moto Addict Pinas and welcome to my channel. And it's nice to be back again. Masaya ako makabalik sa vlogging. Actually guys, magkikwit na sana ako sa vlogging, but still madami pa rin ako nakikitang nagla-like sa mga videos ko. Marami nagtatanong ano yung mga pwedeng ilagay, ano yung mga hindi pwede, ano yung sukat ng ganito, kasya ba to dito. Ayan. And most especially, marami pa rin nagsasubscribe or sumusuporta sa channel natin. Ayan. Maraming salamat sa inyo. Dahil sa inyo guys, ayan, babalik ulit ako sa vlogging. Patuloy akong mag-share ng mga videos para makakuha kayo ng ideas at makatulong na rin sa mga aspiring builders na kagaya ko. Bago tayo magpatuloy guys sa ating video, be sure to click the subscribe button below para suporta mo na rin sa aking channel, and also click the notification bell para updated ka lagi kung may mga bago akong videos or video na in-upload. Ayan. For today's video, i-review natin itong motor na nasa harapan ko. Itong motor nga palang ito guys ay i-build natin into scrambler. For reviewing lang muna tayo guys habang inaantay ko pa yung mga accessories na order ko online. So medyo matatagalan iyon, kaya magre-review lang muna tayo. Ituturo ko guys yung mga parts na i-modify natin sa motor na ito. Ano yung mga papalitan, ano yung mga isasalpak nating accessories or parts para maging scrambler type siya or magbukha siyang scrambler. So yan, without further ado, let's begin. Guys, nandito ako ngayon sa taas ng bundok, which is tinatawag na Banal na Burol. And guys, papakita ko lang sa inyo yung paborito kong place dito sa lugar namin. Dati guys, ito hindi pa to na renovate. Ayan. Ngayon, ayan, makikita nyo naman, pinaganda na nila. So yan, pasok tayo. Punta tayo sa itaas. Papakita ko sa inyo yung view ng lugar namin. So bago tayo magpatuloy sa video ko, yan, papakita ko muna sa inyo itong lugar namin. Ayan. Ito yung isa sa pinakamataas na burol sa amin. Yan, makikita mo yung view ng buong lugar namin. Ayan. So napakaganda guys. Kapag ako'y nai-stress, dito ako tumatambay. Dati hindi pa to na-renovate. Merong mga cross. Dati wala pa yan. Dito ako lagi dati. Dito rin ako naglalaro ng bike. Ayan, binababa ko to dati. So ngayon wala na yung aking bike, naibenta ko na. Kaya yan, motor-motor na lang muna tayo. And ayan, papakita ko na yung motor na i-build natin into scrambler. So yan, baba muna tayo. Guys, ito na yung motor na i-modify natin. This is Kawasaki HD3 125 2001 model. So lumang-luma na guys. Lolong-lolo na tong motor na to. Yan, makikita nyo naman
lumang-luma na yung kanyang itsura. At nabili ko lang ito guys ng 6,000 pesos. Kung may 6,000 pesos na kayo, pwede na kayong magka-bike ng ganito. It is already modified into street bike. Ayan, yung dating may-ari, minodify niya ng street bike. But still, hindi ako nagagandahan sa kanyang itsura, kaya i-modify natin ito scrambler para maging or mas astig siya tignan. And guys, ito pala yung pinaka-paborito ko sa lahat ng aking motor. Ano? Bukod sa malakas na, matibay pa yung makina, mabilis at smooth siyang i-drive. Ano? Yan, paborito ko siyang gamitin sa bukid. Tingnan nyo naman guys. Ayan. Ang daming putik. Sobrang dumi. Kaysa yan, ang unang papalitan natin kapag gagawin nating scrambler itong kanyang gulong. So papalitan natin siya ng enduro type, malapad na malalaki yung kanyang spike, ano, para magmukha siyang scrambler. And then yung kanyang rim, ano, magpapalit din tayo ng mas malapad dyan. Yan. Sobrang nipis kasi ng gulong na ito, pang street lang talaga siya. No, but still pwede naman sa bukid, pero madaling mag-slide or hindi siya nakakatakbo ng mabilis sa rough road. Yan. Pangalawang papalitan natin guys, yung kanyang handlebar. So papalit tayo ng mas wide, ano, mas mataas dyan at mas wide. And then yung kanyang headlight. So hindi na sana ako magpapalit niyan, kaso mahina at hindi maganda yung kanyang ilaw, ano, wasak, kumbaga hindi maliwanag. Ayan, hindi mo makikita yung harapan mo pag gabi. So may ilaw siya pero hindi siya maliwanag. And then pangatlo, yung kanyang upuan. Ayan, papalit tayo ng upuan na classic, but magmumukha siyang scrambler. And ano pa ba? Yung kanyang paint, ano? Ayan, papalitan natin ng pintura itong kanyang chassis. Ayan, kasi sobrang luma na. Ayan, nangangalawang na. Dahil yung pintura ng kanyang tank and side covers. Ayan. Papalit din tayo ng shock na mas mataas dyan, ano, mga 330 mm or 340 mm yung kanyang taas. Yan. And then hahabaan din natin guys yung kanyang swing arm, itong kanyang swing arm, ano, kasi ayan, kung titignan nyo, maliit lang yung kanyang clearance dito. Kapag nilagyan natin ng mas malapad, mas makapal na gulong, ayan, sasayad na siya. Kaya di ko alam kung magpapalit tayo na ito or mag-extend na lang tayo. Pwede naman yun, ano, hanggat hindi sumasayad dito sa kanya, sa gilid na to. And then hindi na natin i-repaint itong kanyang makina. Anong gagawin natin dyan guys ay ipapolish natin. Gagamit tayo ng metal polish para maging shiny. Shiny yung gagawin natin sa kanyang engine. And then magpapalit din tayo ng handle grips. So yung classic ang gagamitin natin. Yan. So pangit kasi pag maglagay tayo ng mga parang
bagong style or mga modern style. So yung classic ang ilalagay natin para mas astig. Then ay magpapalit din tayo guys ng kanyang mga sprocket, mga gear. Kasi ito high speed siya. Kapag nagpalit tayo ng gulong na mas malapad, mas makapal, baka mahirapan na yung ating motor, Kaya mas preferred ko na palitan yung sprocket niya na mas malaki. So ito kasi guys, 36 teeth siya. Ayan, 36T. Siguro pwede na yung 38 or 40. Tatry natin kung kaya niya. And then also yung side stand. Ayan, maliit yan. Or maigsi. Kapag nagpalit na tayo ng gulong. Tataas na siya. At kung magpapalit na rin ng shock sa likod ng medyo mas mataas. Kaya yan. Ito, i-extend na lang natin. Dudugtungan na lang natin ito guys. Ayan. And signal lights. Try natin kung pwede pa to. Luma na to. Kaya siguro papalitan na or kung malilinis pa natin. Ayan. Papalitan natin yan. And maglalagay tayo ng tapalodo dito sa likuran, yung classic na tapalodo. Ayan, or fender. And then classic stoplight, signal lights, yung mga ganyan. Next na ilalagay natin guys ay ang kanyang side mirrors. So maglalagay tayo ng side mirrors sa kanyang handle grip. So bar and side mirrors yung gagamitin natin. So itong motor na to guys ay hindi ko nilagyan ng side mirrors. Yan, maglalagay din tayo guys ng kanyang speedometer. Ayan, yung chrome na speedometer or black na speedometer yung lalagay natin. So mamimili muna ako kung ano yung bagay sa kanya. And lastly guys, ayan, kung napansin nyo kanina, wala siyang preno sa harapan. Ayan, so likuran lang yung brake niya. So titignan natin guys kung mabubuhay pa natin itong hub natin. So lalagyan natin siya ng disc brake. Actually pang XRM ata ito. Hindi ko lang sure kung XRM siya or Raider. But titignan natin kung mabubuhay pa natin. So magko-convert tayo ng bracket niya na lagayan ng ating disc brake. Ayan, yung caliper, lagayan ng kanyang caliper. So ayan. Guys, hanggang dito lang muna yung ating video. Abangan nyo yung first episode natin ng pag-modify nitong ating Kawasaki HD3 125 into Scrambler. Ayan, abang-abang lang guys, habang inaantay pa natin yung mga accessories na in-order natin online. Ayan. Next na video natin, mag-unboxing tayo ng mga accessories na ilalagay natin dito. So hindi muna yun part 1 guys or episode 1. So mag-unboxing muna tayo. Ayun guys, salamat nga pala sa mga patuloy na sumusuporta sa Moto Addict Pinas, sa mga nagsasubscribe. Ayan, maraming salamat. At please pakisuportahan na rin yung aking Facebook page. Same yung pangalan ng aking YouTube channel, Moto Addict Pinas. Ilalagay ko sa description box yung link. Like na rin. Ayan. So hanggang sa muli, this is Moto Addict Pinas. See you again sa susunod na video.